Hi guys! Good afternoon! So, afternoon ngayon at ngayon isi-share ko sa inyo guys yung ginagawa ko ngayon dito sa garden. So, ito, niripat ko yung ating mga succulents. Yan, kasi naglinis ako ng mga pots. Yan, naglinis ako ng mga pots and then niripat ko sila kasi meron tayong bagong risal and yung mga soil mix nila guys ay matagal na talaga. Kaya naman yung risal natin ay bulok na. So, ang ginagawa ko po dyan ay nire-recycle ko lang and inahaluan ko ng panibagong fresh na risal. Yan, hindi po sila nasasayang. Kapag po tayo ay nagre-repat ay nire-reuse po natin yung ating mga potting mix. So, hindi ko po yan tinatapon. So, ginagamit ko po ulit yan. So, yan ang ginawa ko guys. So, kung mapapansin nyo, lahat po yan ay may bago ng fresh na risal. Ayan o, fresh na risal. Lahat sila and ginawa ko yung iba nating mga succulents na magkakamuka pero magkaiba naman ang ID. Pinagsama-sama ko na. So, kagaya nito, ito si Blue Surf and ito naman si nakalimutan ko yung ID nito. Nabili ko to kay Sir Mark. Yan, pero iba yung ID nito guys. Kamukha niya si Blue Surf and si Culebra. Yan, ewan ko ba kung bakit magkakamukha sila pero magkakaiba yung ID nila. O, ayan siya. Ito matagal na to sa akin, no. Yan, nag-dry na yung leaves niya kasi nilipat ko yan sa medyo maliit na pot. So, hindi ko nadidilig. So, ayan, pinagsama ko sila sa isang pot. And ito din, nandun to sa medyo pahalapad na pot natin. And ngayon, nilipat ko na dito. Yan, yung napakatagal ko ng linguas. Yan. Tapos, mayroon dong polvo niyan. Yun, magkakasama sila sa isang pot. So, ganun pa rin. Pinagsama-sama ko pa rin sila dyan, guys. So, ito naman yung tinapkat natin na si Macaron. Ayan. Ay, si Macaron ba to? Parang hindi. Nakalimutan ko yung ID niya. Yan, basta, tinapkat ko to, guys, kasi sobrang tangkad na ng stem niya. So, yung tinapkatan ko sa kanya ay nandito banda sa baba. Ayan. Nag-aayos ako dito guys kasi magulo talaga and marami tayong mga dapat ayusin. So, ito naman nakakalbo itong ating succulents na to. So, nakalimutan ko yung ID niya. Basta may queen yun. May queen nakalimutan. So, ito, matagal na to sa akin. Ito yung pinakauna ko. And ito yung nabili ko kay Sir Mark, ayan o, tingnan nyo guys, nakalbo din. Kasi nagkaroon sila guys ng millibag. So, ginawa ko, niripat ko na lang sila dito and sinama ko itong napakatagal ko ng, tingnan nyo, lumiit na. Kasi may mga babies na lumabas and ito yung mga kinain ng uod dati guys. Ayan o, yung dito, kinuha ko na talaga yung baby niya. Para lumaki yung mga baby niya dyan sa stem. Kasi meron siyang mga baby sa stem. So, yung kinainan ng uod, yung rosette niya, naging dalawa siya kasi nag-baby nga. So, hindi nagtuloy yung dati niyang rosette. Naging dalawa na lang siya. Lumiit. So, ginawa ko, tinanggal ko. Then, may bagong baby. So, naripat ko sila sa pot na to. Ayan. Ang pangit na guys ng mga ganito ko kasi patanda na sila eh. So, pumapangit sila kapag tumatanda na. And then, naka-ready tayong mga pot dyan. Ito yung ako ko. Oh. Yan. Nilabas ko dito para ma-stress kasi nagre-red yung tips niya kapag na-stress siya. So, meron tayong mga pot na ni-ready dyan para taniman natin soon. Ayan. Nire-ready ko na yung mga tataniman ko. Kasi meron tayong paparating na mga succulents. And, ayan, dito. Yan. Nire-ready ko na sila. So, mamaya isi-share ko sa inyo kung paano ko sila ginagawa, guys. Yan. Kasi, meron nagtatanong ano ba daw yung sikreto ko para mapalaki ko yung mga succulents ko na healthy, ganyan, no. Kahit na ganito lang yung potting mix na ginagamit ko. So, yung iba, diba, ang mamahal pa ng mga soil mix nila. Pero, ako guys, ito lang talaga kasi mahirap talaga dito sa amin yung bilihan ng ganyan at napakalayo nitong lugar namin. Kapag po bibili sa Shopee ay napakamahal po ng shipping fee. Yan. So, papakita ko sa inyo guys kung paano ko ginagawa yung soil mix na nire-recycle. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan o, nagripat-ripat tayo. Yan, nilipat ko na dyan. Kasi kailangan ko yung mga big pot na yan, kulay, black. Ayan, tapos yan, lilinisin ko pa yan guys. So, kinuha ko yung mga succulents na nandyan para mairipat natin. And, yan o, magulo sila dito guys kasi yung iba nalinisan ko na. Ayan,
nalinisan ko na, and dito ko na nilagay, pinagsama-sama ko na yung ating mga soil mix na galing sa natin, ripatan. Ito yung mga soil mix nila guys na bulok na. Yan yung rice hull. Ito yung rice hull na nilalagay ko sa ilalim na puro lang guys. So, yan. So, ito yung mga soil mix na to na dati pa. Yan, kung makikita nyo meron tayong osmocot. So, matagal na to guys. Matagal na yung mga osmocot na yan. Hindi na ako nakakapaglagay sa kanila ng ganyan ngayon. Kasi hindi pa tayo nakakabili nga. So, medyo pricey din kasi yung osmocot. So, pero kapag nagkaroon ng budget yan, pwedeng maglagay tayo niyan guys. Walang problema. So, kasi ngayon wala pa talagang, hindi pa talaga ako nakakabili. So, saka na lang. Yan. So, ginagawa ko, nire-recycle ko lang yan. Nilalagay ko lang sa isang malaking lagayan. Pinagsasama-sama ko. Ayan guys, so, napakadami. Kasi, ang dami nating pots na kinuhanan, and yung iba kasi guys ay pinagsama-sama ko sa isang pot na, so mamaya makikita nyo, ipapakita ko sa inyo. So, ito, yung mga soil mix na dati natin. Yan. Ginaganyan ko lang yan guys para mabuhaghag. Yan. Tapos, ayan o, kung makikita nyo. Ito yung mga rice hull na o. Rice hull na puro. Yan, kagaya nito. Ito, kasi meron tayong rice hull na, fresh yan. Pinakuha ko yan sa papa ko kahapon. Kaya nag-repat ako. So, ito, naglalagay lang ako nito ng panibago dito sa mga soil mix na gamit na. Yan. Ganyan lang guys. Tapos, ito, kapag ito naman nabulok na, yan, kailangan naman ulit natin mag-repat para yung succulents natin ay hindi rin mabubulok. Kasi yung succulents natin, di ba, kailangan nila ng fast draining na soil mix. So, kapag ito guys nabulok na, nagiging lupa na siya. Kaya kailangan ulit natin silang i-repat and mag-add tayo ulit ng fresh na rice hull para maging fast draining sila. Kasi ito, di ba, o kapag ganito, nahalo natin sa soil mix, nagiging buhaghag sila. Yung fresh na rice hull. Ayan. Ginaganyan ko lang yan, guys. Tatansyahin nyo lang, guys, kung gaano karami. Kasi ako ganun lang yung ginagawa ko. Tinatansya-tansya ko lang. Yan. Ganyan lang. Wala akong ibang ginagamit. So, lahat ng mga potting mix ko, na halo-halo na, mayroon na silang konting mga osmocot, may konting pamis, kasi yan yung mga toppings na nilalagay ko sa succulents ko guys dati. Yan, kasi kapag meron tayong pumice stone ay naglalagay tayo ng topping, so hindi ko na tinatanggal guys yan. And nahalo-halo na, ayan, halo-halo na yan sila. Ginaganyan ko lang yan guys. Oh. Yan. Mas prepare ko na ganito or minsan nga mas marami pa talagang fresh ang nilalagay ko guys. Mas gusto ko yung maraming fresh. And para hindi siya puntahan ng langgam, pero dito sa akin kasi guys, hindi naman siya pinupuntahan ng langgam na kulay red. So ang dito sa akin, makikita ko sa succulents yung black. Ayan, merong red sa baba, sa lupa, pero sa taas wala naman. Pero make sure naglalagay pa rin ako ng furadan. Ayan, nahaluan ko sila ng furadan. So, kagaya nito, nandito yung ating furadan. Kuha lang tayo ng furadan, guys. Ayan. So, yan ang ating furadan. So, kinamay ko na, guys. Pasensya na. Para mabilis tayo matapos, maghuhugas na lang ako ng kamay. Yan. Haluan lang natin ng ganyan. Or kaya, i-mix na natin to. Tapos, saka na lang tayo maglagay kapag nasapat na sila. Para hindi magastos, diba? So, kasi pag ganito, mas magastos. So, ganyan, guys, oh. Yan, ganyan na yung prepare ko na sa kanya, mixture. Yan, yan yung prepare ko na mixture niya para maging fast draining siya. So, 'di ba? Ang dami niyang fresh na rice hull. Yan na yung ginagamit ko pag magre-repa tayo. And then sa ganitong pot, yan, sa ganitong pot, ang ginagawa ko niyan, guys, naglalagay ako ulit ng ganito. Naglalagay ako ng fresh ulit. So, nilalagyan ko yan sila. Ganyan. Yan. Kasi, para magaan yung ating pot. Yan. Kung di ba kanina pinakita ko sa inyo yung yellow na ganito. Yan. Yellow na ganyan. Kasi, yun yung bulok na ganito.
nilalagay ko sa ilalim. O, saka ako maglalagay ng ganitong mixture na ginawa ko guys. So, ayan. Saka tayo maglalagay dyan. O, ganyan yung ginagawa ko guys kapag ako ay nagre-recycle ng aking mga potting mix. So, di ko alam kung napakita ko na sa inyo, pero parang napakita ko na to sa inyo before guys. Pero syempre sa mga bago nating manunood, baka hindi pa nila napapanood yung mga video natin before. So ganito po yung ginagawa ko kung paano ako mag-recycle ng ating soil mix. Kasi nga ito lang yung ginagamit ko na potting mix dito sa aking mga succulents guys. Kasi nandito tayo sa probinsya ng Bicol. And napakalayo ko guys sa bayan. And sa bayan naman namin, hindi ko alam kung merong mga binibinta na soil mix na ready to use na or pamis. Wala akong nakikita kasi sa bayan na ganyan guys. So, ang alam ko lang guys ay bumili sa Shopee. Yan. Shopee or Lazada. Kaso lang guys, mas mahal pa yung babayaran mong shipping fee kesa doon sa bibilin mong pamis. Yan. Mas mahal pa. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan nun kung paano ko makakagawa ng soil mix na pwede sa mga succulents ko kasi hirap nga dito yung soil mix. So, ayan yung naisip kong gawin guys. So, before nagsusunog pa ako ng ng ipa, nasusunog ako, yun yung hinahalo ko sa kanila guys. Yan, yung fresh na rice hull, tapos ipa, tapos naglalagay ako nun ng buhangin. Yan lang na tatlong yan, yung components na yan, hinahalo-halo ko. Pero, nung tumagal na guys, yan, yung mga dati kong na soil mix na yon ay pinaghahaluan ko na lang ng mga ganito. Hindi na ako nagsusunog ng rice hull, hindi na rin ako naglalagay ng buhangin kasi guys, napansin ko before, compare ngayon, dati kasi pag naglalagay ako ng buhangin, sobrang bigat ng pot. So, nag-isip ako ng paraan na gumaan lang siya. Kaya naisip kong i-pure ko na lang na rice hull. Pero, eto, meron pa rin tong mga buhangin kasi yung mga dati nating soil mix, may mga buhangin yun. So, pero nalalight na siya kasi, 'di ba, halo-halo na, nadadagdagan yung ating rice hull. So, kaya naglalight na talaga yung weight nila. Hindi na sila gaya dati na sobrang bigat kasi nga marami tayong buhangin na nilalagay. Pero ngayon, hindi na guys. Kasi ang pinakamarami ko nang nilalagay ay itong ating rice hull na fresh. Ayan. So, ganyan lang guys yung ginagawa ko. Ayan. Pag tayo may dadating na mga halaman, yan, nagre-ready na ako ng pot na pwedeng pagtaniman sa kanila kasi, 'di ba, kapag tayo basa yung soil. So ito, nire-ready ko na talaga yan sila para matuyo na. So ayan. Pinapatuyo ko muna yan guys. So hayaan ko lang yan diyan hanggang sa matuyo siya. Tapos kapag dumating yung mga succulents natin, dituyo na sila, 'di ba? Hindi na tayo mahirapan kasi ako guys, kapag nag-unbox ako ay tinatanim ko po yan agad pagdating kasi wala akong ma-istakan dito sa aking greenhouse. So, kapag in-stock ko naman yan, may posibleng masira sila kasi naglalaro yung pusa dito sa loob. Yan. Sa mga nakatanim ko nga guys, may mga nasisira. So, mas maganda na yung maitanim na natin sila, 'di ba? So, ayan, ganyan lang po yung ginagawa kong potting mix sa ating mga succulents. So, ayan guys, dito, yan yung sinabi ko sa inyong niripat ko and may natapon dito kanina, Yan, galing dito sa taas, yan. So, ayan yung mga niripat ko mga succulents natin, yung ating mga muddy ba ay nilagay ko na lang sa square pots kasi yung mga square pots na yan ay nilinisan ko yan sila lahat guys and naglagay tayo ng panibagong rice hull sa kanila. Yan, rice hull yung ganyan guys, kakapal yung rice hull niya na fresh sa ilalim. Tapos, nilagyan ko lang sila sa top ng, yung mixture ko na talaga ng rice hull. Tapos, yung dati natin na soil mix. So, yun yung ginawa ko sa kanila. So, ganun yung ginagawa ko sa ating mga succulents. So, ngayon guys, ano pa to, hindi ko pa naayos kasi nga, tingnan nyo, makalat pa. Kasi, inaayos ko pa sila dito banda. Kasi, yung mga iba nating mga arrangement ay pinag-aayos ko guys. So, mayroon tayong mga bilog na pot dati na yung makapal na parang palanggana na tama lang naman yung laki. So, ginawa ko, pinagre-repat ko yung iba kasi nga yung rice hull nila bulok na talaga. So, kailangan na nilang dagdagan ng fresh na rice hull. So, ayan. So, ito, yung dito banda ay kailangan ko ding
iripat yung iba. So, karamihan sa kanila ay kailangan ko talagang iripat kasi matagal na yung soil mix nila. So, yun lang guys. Ayan o, marami tayong mga naripat. Yung itong nasa taas na to. Yan, naripat na natin yan. And nalinisan ko na rin yung pot nila. Kinuskusan ko yan sila lahat. And pinagsama-sama ko na talaga yung mga black pot. Ayan, so meron tayong mga vacant dun sa dulo. So, ninista ko lang dun para matuyo lang yung soil nila. So, ngayon guys, kumukulog. Tapos, sobrang kulimlim dito. Pero, tinanggal ko kasi yung net sa taas. Ayan o. Nandyan na yung net natin. Kasi, para nakaka-receive pa rin sila dito ng bright light. Ayan. So, ngayon naman, kahit na kumukulog, ay malakas naman yung light niya. So, hindi naman mainit. Maalinsangan. Yan yung dito guys. Kahit na umuulan-ulan, maalinsangan. So, ayan. Pang 4 days na sa atin ng ating lola. Ayan guys, so. Hinayaan ko na lang yung nag-yellow leaves sa kanyang ilalim. Pero yung iba tinatanggal ko. Ayan o. Diyan siya guys umiinom. So, hayaan ko lang itong dry. Kasi itong ating lola ay mahilig naman siya sa dry soil. So, hindi naman siya maselan sa dry soil. So, gustong-gusto ni lola ng dry soil. Ayan. Yun yung ating lola guys o. Yan o. Yan yung ating matagal na lola sa akin. Ayan. Tapos ito, yung ating bluebird. Yan. Okay naman siya. Pang 4 days na nila ngayon guys. So, hinayaan ko lang sila guys dito na mainitan. Alam nyo ba, hindi ko na minsan nilalagyan ng net. Kasi, pag naglagay ako ng net, makukulimlim. Tapos, kapag tinanggal ko yung net, mag-iinit. So, ginawa ko, hinayaan ko na lang yung net. And yung pinutol natin guys na flapjack, yan. Yung pinutol natin na flapjack, napapansin ko guys. So, tingnan nyo. Meron na agad siyang lumalabas na baby. Tingnan nyo guys. Ayan. Diba guys? Yan diba? So, happy naman kasi parang meron na silang mga lumalabas dyan sa gilid nila na baby. So, parang halos lahat ng ng leaves nila ay merong lumalabas. So, sana lahat yan babies guys. Ayan Ito yung mga ginawa kong pating mix Diba guys, karamihan sa kanila ay fresh na rice salad. So meron din tayo dun isang pato. Naka-standby lang. And ayan, yan lang muna guys yung mai-share ko sa inyo kasi meron sa akin nagtatanong kung ano ba daw yung sekreto ko. So wala naman akong sekreto talaga. So ito nga lang yung yung pating mix na ginagamit ko, rice lang. Rice lang kasi mahirap talaga dito sa akin yung potting mix. Wala akong mabili-bilihan dito. So kaya naman gumawa na lang ako ng sarili kong kaya kailangan din talaga natin guys mag-experiment. So kasi before naman ay gumagamit ako nung binibili lang sa Shopee na ready to use na. Pero guys, tumitigas kasi yung soil nun kapag matagal na tumitigas na siya tapos nagkakaroon lagi siya ng mga mealybugs sa ilalim. Kaya nung nasa Manila pa ako, yun yung ginagamit ko. So, pero napansin ko ganun nga, kaya nag-isip din ako ng ibang way. Nung umuwi ako dito sa Bicol, nag-isip ako ng ibang way. So, ito, hindi ako nagkakaroon ng problema na magkaroon sila ng mealybug sa ilalim ng soil. And, wala ding ants na pumupunta. Minsan, meron din, makita nyo, parang umakyat, pero kulay itim naman yun guys. Ang meron sa lapag, yan sa lupa, meron dyaang ants, yan yung pinupuntahan nila. Parang nagbabahay lang sila sa baba. Pero kapag nilagyan mo ng furadan ay umaalis naman sila. Wala naman, hindi naman sila tumitira sa succulents natin. Wala naman kasi nagsisigurado naman ako guys lagi na maglagay ako ng furadan sa kanila. Yan, para sure. And then, ako guys, nagbudbud din ako dyan sa paligid nila ng furadan para aalis yung ants natin. Kasi kahit yan sa dinadaanan ko guys, yan, naglalagay ako dyan ng furadan. Kaya wala akong problema sa ants. Minsan dito, minsan lang kapag wala talaga akong furadan, yan, nagkakaroon ng mga ants sa daanan. Kagaya dito dati, nagbahay dyan guys yung ants. So, nung nilagyan ko sila ng furadan, ayan, wala na. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panunood. At tatapusin ko muna yung aking ginagawa. Share ko lang sa inyo yung ginagawa kong soil mix dito sa ating garden. So, ang 4 lang naman po ang kailangan ng ating mga succulents. Yun yung fast draining soil, sunlight, air circulation, tsaka kailangan po talaga natin ng
magandang lagayan sa kanila. Yung hindi sila laging nauulanan, hindi sila laging nababasa kasi hindi po lahat ng ating succulents ay kinakaya ang ROS. So kadalasan po sa ating mga succulents ay kailangan talaga ng may greenhouse kasi hindi talaga nila kinakaya yung rain and shine. So hindi nila kaya yung ulan ng ulan. Yan. Pero, depende na po yan sa inyo kung ano po yung gusto niyo. Pero ako po kasi yun yung ginagawa ko. So, sinishare ko lang po sa inyo para if ever man na gusto nyong malaman sa mga baguhan natin, sa mga beginners natin, gusto nyong malaman. So, sinishare ko lang po sa inyo yung yung karanasan ko sa aking mga succulents para mapabuhay ko sila ng matagal dito sa aking garden. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung mga halaman ko na yan ay medyo matagal na sa akin at okay naman sila dito sa na to kasi meron tayong bubong. Ayan, so ang ginagawa ko na lang ay nagdidilig ako sa kanila ng rainwater. Rainwater po, nag-iipon ako ng rainwater para sa kanila. Kaya kahit na hindi sila naulanan ay nakakatanggap pa rin sila ng rainwater, 'di ba? So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!